Ngunit pagpasok niya sa portal, bumagsak siya sa lupa at napaisip na ayaw niya talaga sa mga teleportation gate na to. Tinapik siya ni Tesha at sinabing bumangon siya dahil narating na nila ang kanilang destinasyon. Sa kanyang pagtingin, nagulat siya sa tanawin, isang napakalaking kaharian sa harapan nila, punong-puno ng mga duwende. Ang salitang pumasok sa isip niya matapos mapanood ang tagpong yun ay hindi pa rin sapat para mailarawan ang nakikita niya. Bigla na lang lumitaw ang isang berdeng hangin sa harapan niya, kaya agad niyang hinugot ang kanyang punyal, iniisip na baka aatakihin siya, ngunit sila pala ay mga bantay na sumalubong sa Royal Princess ng kaharian. Tinanong niya si Tesha kung siya nga ba ang prinsesa, at tumango ito habang nagbabalat kayo. Isa sa mga bantay ang nagsabing dumating sila agad nang mapansin nilang ginamit ang Royal Teleportation Gate. Samantala, dumating din ang hari at reyna at tinanong ang prinsesa tungkol sa kanyang kalagayan. Ang pangalan ng hari ay Alduin Aralif at ang reyna naman ay Muriel Aralif. Ang pangalan ni Verian Aralif ay nakatala sa bawat aklat ng kasaysayan bilang dating hari na namuno sa huling digmaan laban sa mga tao ng Saipan Kingdom. Kaya tiningnan niya si Tesha nang may pagmamahal at hinikayat siyang magpunta para batiin ang kanyang mga magulang. Iniisip niya kung ganito rin ba ang magiging reaksyon ng kanyang sariling mga magulang kung makita siya. Yumuko ang hari sa harapan niya at nagpasalamat sa pagtulong niyang makauwi ng ligtas si Tesha, bilang maliit na pagpapakita ng pasasalamat. Inimbitahan nila siyang samahan sila pauwi sa kanilang tahanan. Sinabi niya na maaari siyang magpahinga at saka ipapaliwanag kung ano ang nangyari doon. Napansin ni Art na banayad ang tono ng kanyang pananalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita na hindi ito isang alok, kundi isang utos. Yumuko siya sa harap nila at sinabing isang karangalan para sa kanya ang makatanggap ng kanilang paanyaya. Biglang hinawakan ni Tesha ang kanyang kamay at hinimok siyang sumama dahil marami siyang gustong ipakita sa kanya. Matapos niyang malaman na prinsesa si Tesha, inaasahan niyang maganda ang magiging kastilyo. Ngunit higit pa ito sa kanyang inaasahan, dinala siya ni Tesha papasok sa kastilyo, at naisip niya kung anong klaseng cheesy na nobela ang napasukan niya. Inutusan ng reyna ang isang kasambahay na alagaan ng bata, paliguan ito, at dalhin sa isang silid para makapagpahinga. Nagpasalamat si Arthur ngunit sinabi niyang nais muna niyang ipaliwanag ang mga nangyari. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtipon sila sa hapagkainan kung saan lahat ay gustong marinig ang kanyang kwento. Tumayo siya at nagpakilala bilang si Arthur Lewin mula sa isang payak na bayan sa kaharian ng Saipan. Sinabi niyang isang malaking karangalan ang mapunta sa harapan ng pamilya ng hari. Kung ituturing siya nila bilang isang bata, sinabi ng hari na mukhang masyado siyang matuwid at edukado, at nais nilang marinig ang nangyari. Pagkatapos, ikinukwento ni Arthur ang kanyang paglalakbay. Nagsimula siya sa isang hindi tiyak na kwento, na nagsasabing nagkahiwalay siya mula sa kanyang pamilya matapos makasalubong ang mga bandido. Hindi ito isang buong kasinungalingan, kundi kalahating katotohanan, at hindi maiwasan habang ang kwento ay umuusad hanggang sa marating nila ang pagkikita kay Tesha. Nagbago ang atmosfera nang marinig ng hari ang tungkol sa mga nagtitinda ng alipin. Nagalit siya at sinabi na sanay nalaman niyang mga tao ang may kagagawan. Idinagdag pa niyang ang kalakalan ng alipin ay isang propesyon, hindi isang lahi. Kinuha ng mga bantay ang kanilang mga espada sa galit sa paglabag sa kanilang paggalang, ngunit pinigilan sila ng matanda. Tinanong ng lolo ni Tesha si Arthur kung nakita ba niya ang mga nagtitinda ng alipin na kinuha ang kanyang apo, at kung nakipagnegosasyon ba siya sa kanila o nagmakaawa. Sumagot si Art na habang siya ay bata, isa rin siyang manguukit ng mahika at siya mismo ang nagpatumba sa mga nagtitinda ng alipin at nagligtas sa kanyang apo. Nilapitan siya ng isang gwardya ng galit at tinanong kung paano niya magagampanan ang pagsasalita ng ganitong mga kasinungalingan sa harap ng hari, ngunit tumitig lang ang matanda sa kanya. Natakot siya at lumayo kay Art. Tumayo si Art at sinabi na, anuman ang paniwala ng iba, ligtas nang naibalik si Prinsesa Tesha, at ang tanging nais niya ngayon ay makabalik sa kanyang pamilya sa Saipan. Tumayo si Tesha, tinanong kung alis na ba siya agad, habang nagtinginan ng hari at reyna sa isa't isa. Nagmamasid sa kanilang pagiging prangka. Matapos matutunan ang kasaysayan, nagsabi siya na hindi yata nararapat na magtagal ang isang tao sa kaharian nilang ito at ang kanyang prioridad ay tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Sinabi ng hari na, anuman ang mga nakaraan ng dalawang kaharian, na iligtas ni Arthur ang kanilang anak at inisip pang samahan siya pabalik sa kanila. Ito ay nagbibigay sa kanya ng karapat-dapat na gantimpala, ngunit sa kasamaang palad, ang teleportation gate na nakakonekta sa kaharian ng Saipan ay maaaring magamit lamang tuwing 7 taon sa Summit Conference sa pagitan ng 3 lahi. Maghihintay pa ng 5 taon bago muling magbukas ang gate,
Gayunpaman, masaya silang magpadala ng isang pangkat ng mga gwardya upang samahan siya pabalik sa kanyang tahanan ng ligtas. Nais din ng hari na palawakin ang kanilang pagpapakita ng kabutihang loob at sinabi niyang may ilan sa kanilang mga tao na matyaga at matuturing ngunit marami pa rin ang may hinanakit laban sa mga tao mula sa digmaan noon. Inanyayahan niya si Arthur na magpakasaya at magtulungan, at ipinaalam niyang ihahanda nila ang kanyang mga gwardya pagdating ng umaga. Nagpasalamat si Art sa kanilang kabutihang loob. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang banyo upang maligo, at habang siya'y naliligo, naramdaman niyang lumalala ang sakit sa kanyang dibdib. Pagkatapos noon, kinuha niya ang itlog at nag-isip kung ano ang dapat gawin. Nais sana niyang naroroon si Sylvia, may kumatok sa kanyang pinto at si Tesha iyon. Nakatingin sa kanya ng galit, hinampes niya ang kanyang dibdib at sinabing nakipag-usap siya sa kanyang pamilya ng malamig at magbabalik na agad siya. Sinabi niya kay Tesha na hindi siya naging malamig, kundi magalang, dahil sila ay mga hari at reyna ng kaharian na iyon. Nang sumigaw siya, tinanong niya kay Tesha kung bakit hindi siya sinabi sa kanya na prinsesa pala siya. Ayaw ni Tesha na umalis siya at sinabi niyang siya ang unang kaibigan na mayroon siya. Pinatahan siya ni Arthur at inanyayahan siyang ipakita sa kanya ang buong kastilyo. Dinala siya ni Tesha sa kanyang paboritong lugar sa kastilyo at sinabi na kung mananatili siya roon hanggang tagsibol, makikita niya ang lahat ng mga bulaklak na namumulaklak doon. Bigla niyang naramdaman ang isang atake mula sa likuran. Naiwasan niya ang atake, ngunit nagulat siya nang makita niyang si Lolo pala ang umatake sa kanila. Sumigaw siya at tinanong kung papatayin na lang ba ni Lolo ang sarili niyang apo. Sumagot si Lolo na baka may maliit na pase siya, ngunit duda siyang kayang patumbahin ng laruan na hawak niya ang sinuman. Nagulat si Art nang makita niyang niloko siya ni Lolo, at pinuri siya ni Lolo para sa mabilis na reaksyon at instincts niya. Hindi niya inasahan na mahuhuli at magagamit niya ang maliit na regalo laban sa kanya. Sabi niya na kahit na ang gamit ng mana ni Arthur ay medyo mababa, nakikita niya kung paano siya nakapatay ng ilang nagtitinda ng alipin. At si Tesha ay nagmakaawa sa kanya na tigilan na ang pang-aasar. Sinabi ni Lolo na dapat niyang malaman kung bakit siya dumating, at gusto rin ni Art na malaman kung bakit. Sinabi ng matanda na matagal na siyang hindi nakakakita ng isang interesting na tao, at ibinigay sa kanya ang isang kahoy na espada. Sinabi ng lolo na makikita nila kung anong meron siya. Sinalo ni Arthur ang espada at bigla ang inatake ang matanda ng isang hiwa sa leeg. Ikinagulat naman ni Tesha ang nangyari, ngunit nasanggalang ito ng matanda gamit ang kanyang kapangyarihan at hindi na nagtaka doon si Arthur. Sumugod uli siya, sa bilis ng matanda ang damit lang ang kanyang natamaan. Ginamit ito ng pagkakataon ng matanda para atakihin si Arthur ngunit napansin niya ito, at nagawa niyang sanggain gamit ang kanyang espada pero naramdaman niya ang lakas ng matanda. Sinundan agad ng matanda ng isang suntok at mabilis lang itong naiwasan ni Arthur. Sa kasamaang palad mas mabilis ang matanda sa kanya at nataman siya ng isang siko nito. Ang dahilan napatilapon siya sa malayo at nabitawan niya ang kanyang espada. Gayunpaman, madali pa rin niya itong nakuha at sa napakabilis na atake ay muli niya itong nagamit upang umatake sa matanda. Bagamat may mana si Arthur, limitado lamang ang kanyang galaw. Sa isip niya, hindi niya kaya makipagsabayan sa bilis ng matanda. Laking gulat ni Arthur nang biglaang lumitaw ang matanda sa kanyang likuran. Ginamit ng matanda ang pagkakataon upang umatake, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na kumilos si Arthur upang iwasan ang atake. Gumawa siya ng mabilis na pag-ikot sa ere sabay bawi ng atake sa matanda. Ang kanyang espada ay tumama sa noo ng matanda, dahilan upang ito'y bumagsak. Si Arthur naman ay gumulong sa lupa pagkatapos ng kanilang sagupaan. At tumakbo si Tesha patungo sa kanya, ngumiti ang matanda at sinabi na mukhang nararapat sa kanya ito dahil sa pagiging mayabang, ngunit hindi niya inasahan na talagang makakapagpatama siya. Mukhang galit si Tesha sa kanya at tinanong siya ng lolo kung magsisimula na siya ng ikalawang round. Kinurot siya ni Tesha at sinabi na sapat na ang pambubuli niya kay Art at sana ay pinagaan na lang niya. Sinabi ng lolo na natatakot siyang siya lang ang makakapambuli kung pinagaan pa niya ito. Ngumiti si Arthur at sinabi na isang karangalan para sa kanya na iniisip siya ng kagalang-galang na elder variant ng ganito. Nagulat ang matanda sa sinabi ni Arthur. Nag-alok ang matanda ng pagkakataon kay Arthur na maging kanyang disipulo, at tinanong ng matanda si Arthur kung ano ang opinyon niya tungkol dito. Tinanong ni Arthur kung seryoso ba ang matanda at sinabi na isa siyang tao, at kung pinapayagan ba ang mga tao na manatili sa kaharian. Sinabi ng matanda na walang sinuman ang mga has na magpalaya sa kanya habang siya ay nasa ilalim ng kanyang pag-aaruga,
Alam ng matanda na napansin ni Arthur na mas magaling na siya kaysa sa ibang mga bata at may mga bagay siyang matutunan na hindi kayang ituro ng kahit na ang mga pinakamahuhusay na manguukit ng mahika sa saipan. Tumanggi si Arthur sa alok ng matanda at sinabi niyang hindi niya kayang tanggapin ito, lalo na at hindi pa niya alam kung kamusta na ang kanyang mga magulang, na hindi pa sigurado kung buhay pa sila o patay. Nagtanong ang matanda kung papayagan siya nitong makipag-ugnayan sa kanila para ipaalam na maayos siya, at tinanong kung sapat na yun para sa kanya. Itinanong ni Arthur kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos, napagtanto ng matanda na hindi na siya makapaghintay, nakaugnay sa kanyang napansin kanina habang naglalaban sila. Tinanong siya kung nakakaranas ba siya ng matinding sakit sa lugar kung nasaan ang kanyang mana core, at kung mas madalas na itong nararamdaman. Nagulat si Arthur at tinanong kung paano niya nalaman yun. Ngunit sinabi ng matanda na ang mas mahalaga ay hindi niya alam ang dahilan ng kanyang sakit, na siyang problema. Tinanong siya ng matanda kung may alam ba siya tungkol sa beast wheel. Hindi pa naririnig ni Arthur ang terminong yun. Ngunit agad niyang naalala noong sinaktan siya ni Sylvia sa kanyang core. Sinabi ng matanda na tiyak na mayroon siyang alam o nakasalamuhan ng ilang mana beasts na hinahati sa iba't ibang klase. Sinabi ng matanda na ang isang halimaw na sapat na makapangyarihan upang mauri bilang Class A o mas mataas ay nakakakuha ng kakayahang ipasa ang kanilang mana sa kanilang supling o sa isang tao na kanilang kaisa. Sinabi rin niya na hindi niya nais usisain kung paano nakuha ni Arthur ang ganoon kalakas na halimaw, ngunit sa kasalukuyan, ang kapangyarihang nasa loob niya ay mas nagdudulot ng pinsala kaysa kabutihan. Idinagdag ni Art na alam niya ang tungkol dito at tinanong kung siya ay may beast will. Ibinunyag ng matanda na siya ay isang beast tamer, isang titulo na maaari lamang makamit kapag lubos nang napasunod ang halimaw na nasa loob. Ipinaliwanag ng matanda na nauunawaan niya kung gaano kahalaga kay Arthur na makabalik sa kanyang pamilya. Ngunit ang pagbabalik sa kasalukuyang kalagayan ay isang malaking panganib. Hinipon niya si Arthur at sinabing ang kapangyarihan mula sa kanyang beast will ay napakalakas para sa kanyang murang katawan, at kung hindi ito mapapangasiwaan kaagad, ang kapangyarihang nakuha niya ay sisirain ang kanyang katawan mula sa loob palabas. Kinabukasan, naramdaman ni Arthur ang bigat na parang dinidiin siya pababa habang natutulog, parang isang halimaw ang sumisimbolo sa kanyang mga pangamba at mga inaasahang nakaatang sa kanya, na patuloy siyang inuusig kahit sa panaginip. Bigla niyang naramdaman si Tesha sa tabi niya, at sinabi nitong magising na siya. Tinawag niya itong shadow monster at nagsabi ng bigyan pa siya ng 5 minuto. Nagalit si Tesha at tinanong kung paano siya naglakas loob na tawagin siyang halimaw. Napabangon siya. Tinanong niya si Arthur kung totoo bang mananatili siya roon. Sumagot siya na malalaman nila pagkatapos ng paglalakbay kasama si Elder Varian at tinawag niya itong Princess Tesha. Pinisil ni Tesha ang kanyang likod at sinabing huwag siyang tawaging princess at tawagin na lang siyang Tess. Sumang-ayon na lang si Arthur at sinabihan si Tessia na maligo muna siya at maghanda, maliban na lang kung gusto nitong manood. Ngunit agad niyang sinabi na mas mabuti pang lumabas na lang si Tessia sa kanyang kwarto. Nandidiri si Tessia at tila naniniwala siya sa sinabi ng kanyang lolo na ang mga tao ay manyak. Dahil dito, nagalit si Arthur at pinagsabihan si Tessia na itigil ang ganitong uri ng pananalita. Pagkatapos, nang bumaba siya, narinig ni Arthur ang mga usapan ng hari at reyna. Ngunit ang pagpapahintulot sa isang tao na manatili roon ay labag sa lahat ng kanilang tradisyon. Sumabat ang matanda at sinabing gusto niya ang binata, kaya wala nang kailangang sabihin pa. Mukhang sinusuportahan din ng kanilang anak ang desisyon ng matanda. Gayunpaman, hiniling ng hari na pag-isipan muli ang desisyon. Ngunit nagulat si Arthur sa mga sinabi ng matanda. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto ang kanilang karwahe sa isang lugar. Tinanong ni Tesha ang lolo kung nakarating na ba sila sa kanilang destinasyon. Nang bumaba sila, nakita nila ang isang bahay, at nagtanong si Arthur kung sino ang misteryosong kaibigan na kayang magdala ng dating hari sa ganitong liblib na lugar. Biglang sinipa ng matanda ang pintuan at tinawag ang kanyang kaibigan na lumabas. Lumabas ang isang matandang babae na galit at sinabing malinaw pa ang kanyang pandinig. Ipinakilala siya ng matanda bilang si Rena Darkasen, isang matalik na kaibigan at isang napaka-espesyal na deviant na maaaring makatulong kay Arthur. Magalang na binati siya ni Arthur, kaya pinapasok sila agad. Napaisip si Arthur na kung deviant si Rena, maaaring kapareho siya ng kanyang ina, na ang mahika ay hindi kabilang sa 4 na pangunahing elemento. Tinawag ni Rena si Elder Varian at sinabi na mukhang may malambot na bahagi ang matanda pagdating kay Arthur. Sinabi ni Rena na siya ay isang diviner at ang mahika ng ganitong uri ay nagkakaiba-iba depende sa salamangkero. Gayunpaman, sinabi niyang may sapat siyang kakayahan,
ipinapaliwanag niya na may mga pagkakataon na maaaring may taong hindi niya makita kung piliin ng mga ito na magtago. Halimbawa, alam niya na si Arthur ay napaka-espesyal, at sa katunayan, hindi niya makita ang ilang bahagi ng buhay nito. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakakakita ng mga piraso ng nakaraan at hinaharap ni Arthur. Ngunit nilinaw niya na hindi siya naruroon upang gamitin ang kanyang kakayahan bilang isang clairvoyant, kundi upang tulungan si Arthur na makita ang kanyang mga magulang at ipaalam sa kanila na siya ay buhay. Ipinaliwanag ni Ren na ang proseso, kailangan niyang yumuko, itutok ang kanyang mga mata sa palanggana ng tubig, at mag-focus sa malinaw at detalyadong imahe ng kanyang mga magulang. Kapag nakita niya na ang mga ito sa tubig, magagawa niyang makipag-usap sa kanila. Habang nagpo-focus si Arthur, naalala niya ang kanyang ina at ama noong magkasama pa sila. Habang iniisip ang lahat ng ito, umaasa si Arthur na buhay pa rin ang kanyang mga magulang. Pagdilat ni Arthur ng kanyang mga mata, nagulat siya nang makita ang kanyang mga magulang sa isang bahay. Bigla nilang narinig ang boses ni Arthur sa kanilang isipan, tinatawag silang dalawa, nagkatinginan sila ng gulat. Sinabi ni Arthur na tiyak na nagulat sila na naririnig nila ang kanyang boses sa kanilang mga isipan, ngunit ipapaliwanag niya yun sa susunod. Sa ngayon, gusto lang niyang ipaalam na siya ay buhay at ligtas. Sinabi ni Arthur sa kanila na isalba niya ang kanyang sarili mula sa pagbagsak sa bangin. Noon, lahat ay nagdadalamhati, at inatasan ni Arthur ang kanyang mga magulang na gawing lihim ang bagay na ito. Sinabi ni Arthur sa kanyang mga magulang na kasalukuyan siyang nananatili sa kaharian ng Alanwar kasama ang mga elf. Alam niyang mahirap para sa kanila ang mga nangyari, at mahirap din yun para sa kanya. Ngunit natutuwa siyang malaman na ligtas sila. Hiniling niya na huwag nilang sisihin ang isa't isa sa mga nangyari, at sinabi niyang ipinagmamalaki niya ang ginawa niya noon. Kung mabibigyan siya ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, gagawin niya ulit ang ginawa niya. Ipinahayag ni Arthur na nais sana niyang makapunta sa kanila. Ngunit sa ngayon ay tila mahirap yun. Ibinahagi rin niyang mayroon siyang uri ng sakit na kailangang gamutin, bagaman hindi naman siya nanganganib, kailangang maagapan ito bago siya makauwi. Nangako siya kay Ray na ipagpapatuloy ang pagsasanay sa mahika at pakikipaglaban habang siya'y nagpapagaling. Biro niya pa na huwag magulat si Ray kung matatalo niya ito sa isang laban sa kanilang susunod na pagkikita. Hanggang sa muli nilang pagkikita, sinabi ni Arthur na kailangan niyang tiyakin na aalagaan ni Ray si Alice at ang sanggol. Ray at Alice ay nanatiling gulat ngunit masaya habang mahigpit na nagyakapan. Sinabi ni Arthur sa kanila na mag-ingat hanggang sa muli silang magkita, habang ang kanyang mukha ay puno ng luha. Matapos yun, humarap siya sa matanda at sinabi na handa na siyang maging disipulo nito. Pagbalik nila sa kastilyo, sinalubong sila ng hari at reyna ngunit hindi agad nagsalita. Nang papasok na sila sa kastilyo, hinarangan ng hari ang daraanan ni Arthur at sinabi na ang mga taon ng pagiging hari ay ginawa siyang medyo makaluma at matigas ang ulo. Nilagay naman ng reyna ang kanyang kamay sa balikat ni Arthur at ipinaliwanag na nais niyang humingi ng paumanhin sa nangyari. Hiniling niya kay Arthur na tanggapin ang paghingi ng paumanhin at ituring ang lugar na iyon bilang kanyang tahanan. Hiniling niya kay Arthur na tanggapin ang paghingi ng paumanhin at ituring ang lugar na iyon bilang kanyang tahanan. Sinabi ng hari na si Arthur ang tagapagligtas ng kanyang anak na si Tesha at ang unang disipulo ng matanda, kaya't nararapat lamang nabigyan siya ng tamang pagtanggap. Nagkamayan sila at nagpasalamat si Arthur sa kabutihang loob ng hari. Biglang sumingit si Tesha at sinabi na kung talagang humihingi ng tawad ang hari kay Arthur, gusto niyang ipakita kay Arthur ang lungsod. Pagkatapos ng ilang sandali, naghanda si Tesha at niyaya si Arthur na samahan siya sa pag-ikot sa lungsod. Magkasama nilang tinignan ang maraming bagay sa palengke. Masaya habang naglalakad, bigla nilang nakabangga ang isang batang lalaki na mayabang na nagsabi na may human germs na raw siya. Sinasabing hindi siya nababagay doon kahit papaborito siya ni Elder Varian. Hinimok ni Tesha si Arthur na huwag na lang pansinin ang bata at umalis na sila. Sinabi niya kay Tesha na pinupuri niya ang kabaitan nito, pero idinagdag niyang hindi nararapat na makihalubilo si Tesha sa isang human commoner. Nag-alok ang bata na siya na lang ang mag-escort kay Tesha. Nagpakilala ang bata bilang Faireth Ifsar, at nagulat si Arthur. Ginawa namang biro ni Arthur ang pangalan ni Faireth, tinawag siyang Ivasor, na labis na ikinagalit ng bata. Si Arthur at Tesha ay nagtawanan, habang mas lalong naiinis si Faireth. Bigla namang yumuko si Arthur sa harap ni Faireth at, sa mapang asar na tono, sinabi niyang hindi niya alam na nasa harapan pala siya ng isang inspirational genius. Nangako siyang bibigyan niya ng angkop na respeto si Faireth sa hinaharap.
Pagkatapos, magalang na humingi ng paumanhin si Arthur at sinabing aalis na sila. Ngunit naramdaman ni Ferret ang kahihiyan at pinigilan siya. Tinanong kung iniisip ba niyang hindi niya nakita ang kanyang sarkasmo. Inakala ni Arthur na hindi pala siya kasing mangmang gaya ng inakala niya, at hinamon siya ni Ferret sa isang duelo para sa dangal ng kanilang angkan. Pinutol siya ni Tesha at tinanong kung paano niya nagawang magpasimula ng duelo laban sa disipulo ni Elder Varian. Maaaring mula siya sa dugong Maharlika, ngunit dapat pa rin niyang malaman ang kanyang lugar. Humingi siya ng paumanhin kay Tesha ngunit sinabi niyang itinuro sa kanya ng kanyang ama na huwag hayaang apakan ng sinuman ang kanyang dangal. Hiniling niya kay Arthur na tanggapin ang duelo o umatras ng may kahiyan, at sinabi niyang ang kanyang desisyon ay makakaapekto rin sa reputasyon ng kanyang guro. Naisip ni Arthur kung ganoon ba talaga kaseryoso ang isang duelo sa lugar na yun. Sinabi ni Ferret na ituturing niyang pagtanggap ang katahimikan nito, at hiniling niya kay Prinsesa Tesha na bigyang halaga ang duelo na ito. Kaya inihayag niya ang simula ng duelo, maraming tao ang nagtipon upang panoorin sila habang naglalaban, at sinabi ni Ferret kay Arthur na maghanda na siya. Patuloy pa rin siyang nagyayabang nang maabot siya ni Arthur at sinuntok siya ng buong lakas, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Tinanong siya ni Arthur kung tapos na ang duelo, at masayang hinawakan ni Tasha ang kanyang kamay at hinila siya palayo mula roon. Ang natitirang bahagi ng araw ay hindi kasing saya ng paglalaro kay Ferret. Tinanong siya ni Tasha kung kinakabahan siya tungkol sa pagsisimula ng kanyang pagsasanay kinabukasan, ngunit nanatili siyang tahimik. Naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki na hindi niya maintindihan kung paano siya nakarating sa ngayon, ngunit tiniyak nito sa kanya na ang kanyang mga aralin ay hindi magiging madali. Sinabi nitong huwag niyang intindihin ang sakit mula sa kanyang mana core, at ang prosesong assemblation na ginagamit ng mga beast hammers ay madalas na inihahambing sa pagsawsaw ng katawan sa kumukulong alkitran, magiging stuck siya sa banyagang lupain na walang aliw mula sa pamilya, at kahit ang pang-araw-araw niyang buhay ay magiging mahirap, gayunpaman, kung kaya niyang tiisin ang lahat ng iyon, napakalaki ng magiging gantimpala. Sinabi niya kay Tesha na excited siya para bukas at napakalayo na ng kanyang narating upang makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Excited siya para sa training at sa muling pagkikita nila ng kanyang mga magulang, hindi siya makapaghintay para sa mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. 3 taon nang lumipas.